Magandang oras mga ka-art lover. Ang ating video ngayon ay tungkol sa recap, highlights ng nangyayari sa first hearing sa Senado ng kaso ni Kibuloy. Dito niya unang nakaharap ang kanyang mga biktima. Nanlalamig daw si Kibuloy at halos malupaypay dito. Atin panoorin ang video. Isang buwan matapos mapasakamay ng mga otoridad, nagharap ngayon sa Senado si Kingdom of Jesus Christ leader. And left me in shock and speechless. He also mentioned that other girls would go through him in a similar manner. Nako, ito balikan natin tong mukha ni Kibuloy. Ayan o. Parang blanco, no? Yung isang mata straight yung paningin, yung isa nakayuko. Kaya kung aabutin ito ng isang buwan dyan sa Senado na hearing, sa tingin ko ay ang mukha nito ay maduduling na to. Kasi wala na eh. Talagang walang ka-chance na makakaiwas pa siya sa kaso na yan. Kasi dito lang mismo sa araw na ito, nung nakaraang Miyerkules ito ay 5. 5 kaagad, hindi pala 6. Pang-6 yung si General Torre na nagpapakita ng mga kwarto ni Kibuloy na pinalibutan ng 100 kwarto ng mga babae na pastorals, mga spiritual wives ang tawag diyan. Ano kaya ang nasa isip? Tingnan niyo ang mukha niya. Anong mababasa niyo? Ano kayang nasa isip ni Kibuloy sa sandaling 'yan? Nakaharap niya yung mga nagsalita na lahat ay biktima niya. At nandiyan pa siya sa Senado plus merong 100 million ka-Pilipino, 110 million Filipinos nakatutok sa telebisyon at pinanood siya. Ano kaya ang nasa isip, no? Ako diyan, mapaihi siguro ako. O baka ano na lang ako, magko-collapse ako diyan para wala na akong marinig, di ba? Ang pinili ito ni Kibuloy, ito bigyan natin ng reaksyon ha. Pinili ni Kibuloy na sumurinder kasi mayroong nag-advise sa kanya na hindi siya ipapadala sa Amerika para sa extradition. Kasi kung doon ay pwede siyang irendisyon. Ibig ang rendisyon ay titipukin siya doon. Kaya nakapag-decide siya na mas safe dito sa Pilipinas kahit na makulong siya, at least special treatment siya sa bilangguan. Sigurado, mayor ka agad yan sa silda. At may special treatment, may mga masasarap na pagkain na ihatid ng kanyang mga alipuris. At kasama ng hatiran doon, yung kanyang 4 na kasama diyan. Yung kanyang mga administrator. Pati yung katabi niya, driver niya sa sa KOJC, yung malaking mama. Kaya ipagpalagay natin ang sarili natin kay Kibuloy. Ano kaya ang nasa isip natin? Nakaupo tayo diyan. Kung ako diyan, blanco siguro ang isip ko. Tapos magdilim yung paningin ko. Wala na akong makikita para hindi ako mahihiya. Kung ganyan ang sit-up ng mind mo sa isang buwan diyan sa Senado, 2 araw lang ang pahinga, hearing na naman yan eh. Kung aabutin yan ng 1 buwan, ay talagang mabubuang ka. Di ba, masisira na yung utak mo. Kasi hindi sanay si Kibuloy ng stress. Hindi siya sanay ng ganito. Kaya makikita nyo, kasi buhay hari siya eh. May nagmamasahe sa kanyang paa, may nagpaligo sa kanya na magandang babae. Yung nagmasahe, kaliwat kanan na paa, 2 eh. 2 pastoral. Pagkatapos ng masahe, kapag gusto niya, ay pwede. Kaya masarap na buhay ngayon, ang buhay niya nasa kulungan. Plus palagi pa siya dinadala sa Senado, pinapahiya. Kaya tuloy ay yung balat sibuyas niya ay naging balat kamatis eh. Kaya payo ko kay Kibuloy, kung marinig niya man ako, ay para madali ang paghihirap mo, ay tanggapin mo na lahat yan, sabihin mo diyan mismo sa korte, siguradong bababa ang inyong sentensya. Imbis na lifetime, magiging 50 years na lang. I-accept mo yan lahat na sabihin mo, I am guilty of all the crimes that you charge me. In my best ability and my best memory ay naalala ko lahat ang mga yan. Yan ang sasabihin mo. At handa akong magpakulong kung anong tagal ng sentensya ang ibigay nyo. O di maawa sa iyo ang mga senador, di ba? Pati ang judge, ang jury, ang verdict sa iyo ay
hindi magiging lifetime kasi mabait ka. Eh kung magipaglaban ka diyan sa Senado, ay lalong magagalit sa iyo ang mga senador diyan. Itingnan mo yung tatlong alipuris mo diyan, di ba? Yung si Speedy Gonzales, yun si Robin Hood. Yung may biguti, Speedy Gonzales, parang cowboy. And then yung si Mr. Clean, di ba? Makintab na ulo. At saka yung isang babaeng mayaman na dating senador din ang asawa. Yun yung tatlo na klarong-klaro na kapanalig mo. Pero nawala, hindi sumipot. Dahil nag-U-turn, dahil alam nila madamay sila sa'yo. Pati nga si Digong, nagsabi na wag mo akong idamay. Ginamit ka lang nila pastor, ginamit ka ng mga senador, ginamit ka ng kaibigan mo, ginamit ang pera mo. Ngayon na nandyan ka na sa hot seat, nandyan ka na sa kulungan, iiwanan ka nila lahat. Kaya magbalik ka sa Diyos, sabihin mo ang kasalanan mo lahat, i-accept mo yan lahat nang walang remorse. Ayan, yan ang maganda. Okay, diretso na tayo sa ating recap. Ito'y review ng nangyayari. Mabilis lang ito kasi akin to pinutol-putol para hindi aabot ng 20 minutes. Balik tayo sa video. That other girls would go through him in a similar manner. Nang magsimula siyang pumalag, nagulat siya nang ipromote siya sa grupo. If ever the sense that there was really something wrong with my belief, I was instructed to prepare my documents for my USA visa. Sa Amerika niya umano nakita ang pinagkaiba ng buhay nila sa KOJC sa Pilipinas. Hindi kinaya ng aking konsensya ang double standard life. Pero kalaunan siya pa umano ang pinagbibintang will not obey, you will go to hell. Konan yan. Yan ang pangtakot ni Kibuloy na kapag ayaw mo makipag-sex sa anak ng Diyos na siya ay papasok sa iyong katawan ng Diablo and you will go to hell. Itong si Yula, Julia to kung basahin natin yan ay Yulia, pero pag pronounce yan ay Julia yan, Julia. Itong si Julia, Ukrainian ito pero lahing Russian ito. Ay sabi niya 10 sila noon. Yung unang tumistigo nga hindi na nagpapakita ngayon, mas mga bata pa yun. Sila Ninya, Sofia, saka Fiona. Yung tatlo, pari-parihong bata ang mga yun. Mga nasa 14, 16. So ito siya pang-apat na nagsalita against Kibuloy. At sabi niya, may 10 Ukrainian pastorals. Naku, napakarami no. Ano kayang amoy ng comfort room ni Kibuloy no? Kasi ang umiihi, 10 10 pastoral na magaganda. Grabe. Mahilig talaga sa puti. Kaya ang kalabasan ng ending niya ay extradition papunta sa mga taong puti sa Amerika. Kasi mahilig ng blondie. Ipinipili niya talaga ang mga Ukrainian kasi ang mga Ukrainian ay mahihirap din yan. Merong lugar sa Ukraine na mga farmer ang mga tao. Nagtatanim lamang ng mga yung wheat, yung pagkain nila parang bigas. Kaya naluluko nila ang Ukrainian kasi sinisweldohan yan ng mataas. Malaking sweldo ang mga yan kaya pumasok diyan. Yan, diyan ginagamit din ni Kibuloy ang kita. Ang kita galing sa mga miracle workers na nagpapahirap sa pagpalimos sa Amerika, sa Singapore, sa Hawaii, at sa Canada. At aabot sana yan sa Mexico may huli nga silang nakuhang batch Mexican. Pero hindi na nakikita natin dito yung Mexican. Ito na lang, mga Ukrainian ang gaganda. Okay, kaya matapang si Julia. Matapang na Ukrainian, hindi nagtatakip ng mukha talagang matapang yan. Hindi naman makaabot doon ang angel of death, di ba? Bakit matatakot siya? Dito lang sa Pilipinas, takot yung mga membro kasi mayroon ng angel of death. At totoo yan kasi nandyan ngayon, kasunod na magsalita yung isa sa mga angel of death na kasapi pala ng armed forces, reserve battalion. Okay, patuloy tayo. Things like that. Isinalaysay naman ni Joar Martiet Olimba alias Jerome ang umano'y pagmamaltrato sa kanya. Ako po ay nakaranas ng karumal-dumal na self-torture po na utos po ni Pastor Kibuloy.
Sa kasalanan pong nanood lang po ako ng sine, sabi niya sa amin na lahat kayo, ang gagawin nyo, iuntog nyo ang ulo nyo sa pader. Hindi kayo titigil hanggat hindi kayo hihinto. Hindi nagdurugo. Tapos po, suntok namin yung kamay namin, hindi kami titigil hanggat hindi magdurugo. Nagdala sila ng yung mga dinikdik na sili, tapos pinapalagay sa amin, sa aming mata, bibig, at buong ari namin. Dumit yata yung kita, kaya galit na galit siya. Binawi naman ni Jocelyn Mondihar sa KOGC ang anak na minor de edad dahil iba na ang kilos nito. Nag-iba yung salita niya. For a 13 years old, nagulat ako. Ang sabi niya, pinaka-worst na, sinabi ng isang anak sa isang ina, "Mama, hindi naman talaga kayo ang tunay na may-ari ng buhay namin. Ginamit lang kayong instrumento ng Diyos para mailuwal kami. Pero ang nagmamay-ari sa amin si Pastor Kibuloy, ang anak ng Diyos." Ayan, nasabi yan ng bata dahil sa mumurahing edad. Yan yung edad na mamanipulate. Yung 12 anyos, 10 anyos, 11 anyos, 13 anyos. Kaya na-brainwash na si Kibuloy pala ang may-ari sa kanila. May-ari ng kanilang kaluluwa at katawan. At yung ina ay hindi bigyan ng respeto kasi nagluwal lang. Napaka walang respeto sa ina. Saan niya kukunin yung mga bata na yan na maganda kung walang ina? Dapat ay bigyan niya naman ng konsuelo ang mga ina ng mga batang yan. Dapat nga kapag ginalaw niya yung mga bata ay bigyan niya ng mga bahay ang magulang na yan kasi mahihirap para bayaran niya yung puri na sinira, di ba? Wala libre lahat Pati ang ganyan, libre kung ang sugar daddy, magbigay nga ang sugar daddy ng pera sa kanyang pinapaaral na mga dalaga, di ba? Na mga estudyante. Ang sugar daddy, nagbabayad ng tuition. Nagbibigay ng allowance. Itong si Kibuloy, libre lahat Grabe. Wala man lang binigay na konsuelo sa mga magulang at sa mga bata. Ginagawang sex slave, ginagawang slave, lahat ng slave ay ginawa niya sa kanyang mga membro. Yung nilagyan din ng sili, grabe naman yun, yung ari. Nagalit si Kibuloy dahil yung sili na hawak niya ay na ano niya pala sa hita niya Kaya humapdi yung umanghang yung ari ni Kibuloy, kaya lalong nagalit sabi ni Jerome. Okay, patuloy tayo sa video. Ginamit lang kayong instrumento ng Diyos para mailuwal kami. Pero ang nagmamay-ari sa amin si Pastor Kibuloy, ang anak ng Diyos. Lumantad rin si Edward Ablasa Masayon alias Jackson, umano'y miyembro ng 2nd Signal Battalion ng Philippine Army. Dito umano kumuha ng tinatawag na Angels of Death na private armed group umano ng KOGC. Ito nang talagang mapaihi si Kibuloy dito. Kahit kung ako si Kibuloy dyan, makulaps na ako dyan. Kasi ito nagsasabi na mayroong pinapatay si Kibuloy. Ito mismo, itong si Masayon, ang nagbulgar na mayroong pinapatay na KOGC member. At ang ginamit ay ang Angel of Death. Nako, lalong hahaba ang investigasyon na ito kasi mayroon na palang mga namamatay gamit ang Angel of Death na yan. Kaya sa susunod siguro ay aarestuhin na yung kung sino yung pumatay, di ba? Kung sino yung mga hitman na yun. Okay, pakinggan natin itong si Masayon ng Reserve Battalion ng Army. Yung attorney niya, ito. Nakatingin sa camera, Ang iniisip ng attorney diyan ay iba. Ang iniisip ng attorney, meron na naman akong payment nito. Professional payment, professional fee. Malaki ito. Yan ang iniisip. Araw-araw, may yan Meron siyang payment diyan kay Kibuloy, di ba? Kaya habang tumatagal, ang kaso na yan, nasa likod si Turion da Turon, ay kakapal ang bulsa ni Turon. Yan. Sana may batas na na ang mga attorney na pumapanig sa mga kriminal ay maparusahan din at ikulong. At kapag matalo yung kanyang kliyente, halimbawa matalo si Kibuloy sa kaso, makulong, kasamang ikulong yung attorney niya kasi sinungaling. Di ba? Alam mong may kasalanan ng kliyente mo tapos pinagtanggol mo pa, di kasalanan yun. Parang accessories na rin yun. Dapat mayroong ganong batas.
parang mga attorney ay hindi napapanig sa mga kriminal. Di ba? Anong palagay niyo, mga kababayan, mga ka-art lover? Mas maganda yan, di ba? Para pagdating sa silda, sa kulungan, magkasama pa rin tong dalawa. Kawawa si Kibuloy. Bakit kawawa? Pinipirahan siya ng mga attorney niya. Pinipirahan siya ng mga senador. Sa Congress, kukunti lang ang kanyang kapanalig. Sa Senado, marami. Sino pang pumipira sa kanya? Yung kaibigan niya. Yung mga kaibigan niya. Yung malapit niya na kaibigan. Alam niyo na kung sino. Ginakatasan siya at kawawa yung mga membro dahil yung pera ay galing doon. At sa ending, sabi nga ng aking lula, ay humalakhak ka, tumawa ka at tatawa ang mga kaibigan mo. Pero kapag umiyak ka, ang mga kaibigan mo ay walang iiyak para sa iyo. Sila'y tatawa lang. Ibig sabihin sa panahon na maligaya ka ay maligaya ang lahat dahil may pera ka. Pero sa ganitong pagkakataon na sentensyado ka na, iiyak ka, malungkot ka, ay walang naging malungkot para sa iyo. Iiwanan ka. Iiwanan ka. Kaya itong mga sinasabi ni Kibuloy, ito yung mga reflexes na lang ito. Mga ano na lang to sa psychology, defense mechanism na lang ito. Pero alam niya, matatalo talaga siya dito. Kanilang mga sinabi. This is under the investigation already. I invoke my right to remain silent on this issue. Yan ang ano ni Torion na remain silent ka lang, bossing, akong bahala dyan. Ay naka-smile pa rin si Turon Kasi iba ang isip niya Sabi niya, aabutin to ng 1 buwan, milyonaryo ako. Meron akong 3 million, 5 million sa kaso na ito. Ganyan yung ano niya diyan, kaya ganyan. Ang kawawa dito in the end ay itong si Kibuloy. Kasi pagdusahan niya ang kasalanan niya na mag-isa. Hindi niya kasama yung mga gumagamit ng kanyang mga pastorals, dapat makulong din ang mga yun. Hindi yun isa lang Hindi lang yung matanda. Nandyan pa yung mga kaibigan ng matanda. Alam nyo kung sino, merong bahay doon yung matanda sa compound. Merong magandang bahay doon. At kapag nandun sila ng kanyang mga kaibigan, automatic na may mga pastorals na mag-night duties sa kanila. Kaya dapat kulong sila lahat para maligaya sila dyan. Si Kibuloy lang mag-isa kaya kawawa din, maawa din. Kahit na demonyo yan, maawa din ako dyan kasi ginagamit siya ng mga nakapaligid sa kanya. Okay, tapusin na natin ang bidyong ito. Tapos ng hearing, binating ko at wala daw silang resource person. Hindi pwedeng kukuha ng resource person ang accused. Yan ang batas sa Senado at Kongreso. Alam yan ni Torion, bakit hindi niya sinabihan si Kibuloy na ganito talaga to? Kasi tayo ang kinakasuhan Hindi tayo pwede magdala ng resource person. Okay, so hanggang sa muli, comment nyo na lang ang inyong mga saloobin, mga ka-art lover, mga kababayan, sa ating comment section down below. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, click that red button down below. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat.